Hi guys, good morning. Grabe ang snow ngayon, papasok tayo sa trabaho. Magbabas ako ngayon guys. Pero lalakad ako papunta ng bus stop. Mga 5 minutes walk siguro guys. Grabe ang snow ngayon guys. Diba? Kailangan natin magmadali. Baka maiwanan ako ng bus. Grabe ang snowfall ngayon. So yun nga pala guys, may ipapakita ako sa inyong video na kung saan nagbenta kami ng kalakal. At tingnan nyo kung magkano na pagbentahan namin ng kalakal. Sobra magugulat kayo guys kung gaano kasarap magbenta ng kalakal ito. Kaya nag-iipon talaga kami. Tapos yun nga guys, yung pinagbentahan namin ng kalakal ay pinandinner namin sa Korean restaurant. So yun nga lang guys, nung nandun na kami sa loob, hindi ako nakapag video kasi malakas yung music tapos maraming tao. So baka masita tayo magkuha tayo ng video, medyo maraming tao So panoorin nyo yan guys, panoorin nyo yan. Hi guys, magbebenta kami ng kalakal. Kanang isa? Medyo marami-rami yung kalakal namin. Kanang isa? Hi be. Smelly. Yan. Yung kalakal namin. Oo. Ito pa. Ang dami. Mga kamagkano kaya kami nga ito. Sa tansya mo, magkano aabotin? Yan, di pa naubos. Bali, yan na yung napagbentahan na. Sa kabila, meron na rin. Naka $60 na. Magkano yung magaling na? Magkano yung magaling na? 32 tapos 60. Hindi pa tapos. Yan yung meron pa kami topic bag. Saka yan. Sige, mamaya na lang ulit. Ang dami nang naming napagbenta. Naka 100. Yan. Tapos sa kabila, naka 32 na kami dollars. Ito, $100. $106. Panalo, $107. Yan. Withdrawin na natin, withdrawin na. Yan. Yan na, di makita na. Tingnan natin kung magkano yung pagbentahan. Baka
Ayun, lumabas na pala. Ayun kami. Halo. Coins pa, may coins. God. 35. 135. 140. $140. Wow. Uwi na kami guys. Tapos na kami magbenta ng kalakal doon. Doon kami nagbenta ng kalakal. Bali, naka 100. O, diba? Pag nagbenta ka ng... Yeah. May pera sa kalakal. Pag sa Pilipinas ka nagbenta ng ganong karaming kalakal, hindi abot na. Hindi abot na. Mga 300 sang siguro. $3. $1 ka doon? Wala eh. Pero wala pa. Grabe, lumalakas yung patak ng snow guys. Mag-aalas 8 na ng umaga pero madilim pa. Baka malit na ako sa bus ko. Kailangan tayong madali guys. Grabe ang patak ng snow. Sumasalubong sa akin. Huh? Yung school bus ng mga anak ko. Hirap pagka ganito. Grabe. Tapos daan lang tayo pag madulas tayo. Yun. Uy, madulas ang daan guys. Oops, nadudulas ako. Ingat lang tayo sa paglalakad natin kasi madulas. Medyo madulas na yung daan. Pagka ganyan kasi guys na dadaan-daan na ng mga sasakyan. Ang daan. Madulas na yan. Solid ice na. Grabe ang patak guys kung nakikita mo lang. Grabe. So yun nga pala guys, no? Salamat ng marami sa mga nag-subscribe, nag-comment dun sa last video. Salamat sa mga nanonood. Tuloy lang ang laban dito sa Canada. Ito na tayo sa bus stop. Ganito ang buhay dito sa Canada. So maghihintay lang ako ng bus. Yung bus natin ay bus 1. Teka lang guys. So yun guys. Naghihintay pa rin ako dito sa bus stop. Tagal dumating yung bus. 8:05 na, dito pa rin ako. Pero sana dumating na para hindi ako balik sa trabaho. Grabe ang snow guys, oh. Makikita nyo. 8:05 na ng umaga pero madilim pa. Ganito pala dito pagka nag-snow dito sa Canada. So, yung mga gustong pumunta dito sa Canada, yan yung na-experience nyo kung ano ito.
Nasaan na yung bus natin? Yung sasakyan ko guys ay bus 1. Tapos pupunta yun sa downtown. Tapos magta-transfer ako. Pero libre lang naman yung transfer. So magbabayad lang ako ng $3. And then transfer. Tapos siguro mga biyahe mga 40 minutes papunta sa work. Kasama na yung lakad doon. O 50 minutes kasama na yung lakad. Yung bus natin guys. Ang lamig na, nilalamig na ako. So yan guys, kakababa ko lang ng bus station. Dito ngayon sa bus station. Yan. Makikita nyo, dito ako sa bus station ngayon. Hindi na ako nakapagkuha ng video sa bus kasi nakakahiya, ang daming tao. Siksikan sa bus ngayon kasi siyempre may pasok yung mga estudyante ngayon eh. Kaya punong-punuan yung mga bus. Hindi tayo makapagsalita. Hindi pa ganun kakapal yung mukha natin para mag-video sa loob ng bus. Yan. Hintay lang tayo ng bus dito. Sasakay pa tayo ng isang bus. Papunta naman sa trabaho. So yun nga pala guys, libre yung sakay ko kaganina sa bus. Nagpuhulog ako ng coins dun sa may basta doon sa ano, kung para magbayad ka ng $3. Sabi ng bus driver, no need na daw to put the coins. So it means libre na yung sakay natin. So it's a good thing. So sana ngayon ganun pa rin sa susunod na bus na sakay natin. Ang problema, malilit na tayo, wala pang bus. Anong oras na? Kakaalis lang ng bus kasi ano eh, na-late eh. Na-late yung bus. Kasi hindi sila makapagpatakbo ng mabilis kasi ano, madulas yung daan. Nagpo-frozen yung ano eh, kalsada eh. So hanggang dito lang muna ulit guys. Update lang tayo hanggang sa makarating dun tayo sa pinapasukan natin, barbershop. Ito ang buhay dito sa Canada, buhay barbero, buhay OFW dito sa Canada. So, stay tuned guys. At salamat sa inyong laging panonood. So yun guys, kakababa ko lang sa bus. Medyo kailangan natin bilisan kasi malilate na ako. Kapal ng snow guys. Pinasan ko lang yung camera natin. Yan. Sakit sa mata ng snow. Pasalubong pa sa atin yung snow. Mapasok sa mata ko. Bilisan natin guys kasi malilate na tayo. Tagal ng biyahe. Natin bilisan. So ganito ang may experience nyo guys kung nandito na kayo sa Canada, di ba? Saan ka pa? Totoo lang, ang snow masarap lang sa umpisa, sa una, pero pag nandito ka na, nako, ayaw nyo nang mag snow, ayaw nyo nang winter kasi wala kayong masyadong magagawa, hindi puro trabaho, bahay lang. Kasi ang hirap lalo pagka ganitong wala kang sasakyan guys. Yan. Tapos madulas pa yung daanan. Madulas to guys yung daanan. Ang galing na. Kapal ng snow. Ang sakit na pa ako. Nilalamig na yung pa ako. Yun nga pala yung pinapasukan ko guys.
paa. Sakit sa paa ng lamig. Kapal ng snow. Lumulubog na yung paa ko eh. Ito ang problema guys pagka nandito sa Canada tapos wala kang sasakyan. Suffer talaga. Ito ang sinasabi mo. Mai-enjoy mo yung snow, yung weather pagka winter dito sa Canada. So tara na, halina tayo guys, halina kayo dito sa Canada. Ituloy nyo lang ang pangarap nyo. Go go, ay pagdating natin to. Tayo tayo. Ang babait talaga ng mga driver dito. Super. Sa atin yung guys, pag tatawid ka, haging-hagingan ka dyan sa Pilipinas, pagagalitan ka. Dito, pag nakita nila ang may tao sa pedestrian, kahit malayo pa yan sila, o kahit malayo pa tayong tatawid, pagbibigyan talaga tayo, ihinto talaga sila. So ganun ka babait yung mga Canadian, mga driver dito. Disiplinado talaga sila. So yan na yung pinapasukan ko guys, yung barbershop, Tommy Guns. Dito tayo dadaan sa likod. Yan. Sige guys, hanggang dito na lang. Tatapusin ko na tong video ko, ha? Sige, salamat sa panonood guys.